In this video, we are going to talk about the different famous personalities in the field of criminology. So number one here, we have Cesar Lombroso. So who is Cesar Lombroso? So take note, his biography started in 1835 until 1909. And then he is an Italian criminologist. So as we have discussed the last time, Cesar Lombroso is one of the founder of the Positivist School, also known as the Italian School of Criminology. And take note also, Cesar Lombroso is considered to be the father of empirical criminology. So bakit kaya siya natawag na father of empirical criminology? Take note of the word empirical. So simply, it's because most of the theories or the study of Cesar Lombroso is based on his observations, okay, natural observations. So usual yung mga naging theory niya, yung naging opinion niya, paniniwala niya, basis niya doon is doon sa mga na-observe niya sa mga surroundings, na-observe niya na physical traits ng isang tao. That's why, that is one reason, that's why they named him as the father of empirical criminology. And Cesar Lombroso is the one who advanced the theory that crime is a result of hereditary, because he supported also some of the study of the other personalities here in the study of criminology who said that crime or criminality is inherited. So Cesar Lombroso in his study also presented that he believed that crime or criminality is inherited, or criminal behavior is inherited from the parents. Okay, so that is one of his opinions or his theories. And then another one, criminal are distinctive physical and biological types. So we can determine criminals through their biological type or through their physical features. Okay, so yun yung isa sa pinakatumatak kay Cesar Lombroso noon in the very first or in the time or the start of the study of criminology. So nandyan na po yung sinasabi niya, criminals can be characterized through their physical traits. So paano yan? So na-mention din niya, he believed that true criminal could be recognized by observing definite physical features and traits. So yan, na-mention niya dyan, specifically, a person who has a long lower jaw. So as you can see in the picture, yung ganyan daw yung itsura, they have a higher tendency. Not actually, he doesn't confirm that they possess criminal behavior, but he said that those person having such physical traits na meron yung mahaba yung lower jaw niya na na-mention niya, they have the higher tendency to commit a crime. Yan yung sinasabi ni Cesar Lombroso. So, sino daw yung mas mahaba? Okay? Mahaba yung lower jaw niya, yung panga niya. Sinasabi niya na they have the higher tendency to commit a crime. Ano pa? Aside from the higher, or I mean the one that possess a long lower jaw, symmetric cranium. Sa symmetric cranium or maraming or hindi pantay yung hugis ng kanyang skull. Okay? Sabihin natin medyo may bukol-bukol or yung bumps ng skull niya. So yan, kapag hindi pantay, sinasabi niya or nagiging basihan din niya yan na masasabi niya na yung taong yun has the higher tendency to commit a crime. And any other noticeable circumstances as you can see in the picture that we have. So mga ganyang itsura daw, yan daw yung pinaniniwalaan or nilagay niya sa libro niya noon na yung mga ganyang itsura, pinaniniwalaan niya that they have a higher tendency to commit a crime. Okay, so I don't know if some of you here or most of you here will believe on the idea or on the theory of Cesar Lombroso about dyan sa physical features of a certain person. So siguro sa inyo or most probably sa inyo na modern criminologists or mga modern students of criminology doesn't agree in here kasi usually
Sa ngayon naman, 'di ba, ma-observe natin kapag nakakakita tayo ng mga nahuhuli na mga kriminal, tinitignan natin yung pagmumukha. Hindi naman lahat ng mga tao na nahuhuli or mga kriminal na nahuhuli ay mukhang kriminal talaga. Meron din yung makikita natin kung sino pa yung napakagandang babae, siya pa yung nagkukumit ng estafa or manloloko pala. Okay, and then kung sino pa yung akakalain natin na ang pangit-pangit at saka sobrang hindi natin aakalain na napakabuti ng puso niya, siya pala yung tutulong sa'yo or siya pala yung hindi kriminal. So, ganun din sa lalaki. Kung sino pa yung ang pangit-pangit, siya pala yung seryoso sa'yo. So, kung sino pa naman yung gwapo, siya pa naman yung manluloko sa'yo. So, hindi natin madidetermine or that is the one circumstances or instance kung bakit debatable or naging debatable or naging issue yan during the time of Cesar Lombroso. Marami rin kasing mga tao or mga famous personality in the study of criminology na nag-oppose sa kanyang teorya about sa physical characteristics of a certain person. So, ganun din siguro sa inyo. So, take note of that. Hindi ba siyan actually yung itsura ng isang tao para masabi natin na siya ay isang criminal as we observe in our surroundings nowadays. So, yan yung isa na naman sa nasabi ni Cesar Lombroso. Another contribution of Cesar Lombroso is that he is the one who thought that propensity toward crime was the effect of atavism. So, na-mention na itong atavism. So, ano nga ba ito? Isa kasi ito sa tumatak sa kanya rin the atavistic or atavism na ito. So, ano ba ang atavism? So, it was mentioned here, modification of biological structure whereby an ancestral genetic trait reappears after having been lost through evolutionary change in previous generations. So, simply atavistic characteristics or atavism na ito, a person possess those ancient characteristics na meron yung mga tao noong sinaunang panahon. Okay, kagaya na lang ng nandyan sa picture natin. So, makikita nyo yung facial or yung face ng tao na yan, merong mga buhok, okay, na tumutubo sa kanyang bandang cheeks or sa mga kanyang pisngi. Okay, na hindi naman karaniwan or hindi normal sa mga tao na meron tayo ngayon or namumuhay ngayong panahon, di ba? So, simply yan po yung tinutukoy niya na atavistic characteristics. And then, bakit kasi siya bakit niya na-include yan sa study niya? Kasi si Cesar Lombroso, he is also a supporter of the so-called theory of evolution of Charles Darwin. So, he is also a supporter of the theory of evolution ni Charles Darwin. Yan yung si Cesar Lombroso. He believe on that, na dyan nanggaling ang tao sa ape. Okay? And it's because of the evolution, that's why meron na unti-unting nabago yung itsura ng tao, nag-improve hanggang sa naging kung ano yung mga itsura natin ngayon. So, ano ba yung mga characteristics ng mga tao din noon, okay, during the ancient times? So, usually, yun yung mga hindi natin na-observe na normal ngayon. So, meron nung ancient times, yung inaaway nila yung kapwa nila tao, okay, to agawin yung pagkain ng kasama nila, okay, mga violent behaviors usually yung mga meron. So, yun yung nakikita ni Cesar Lombroso, the atavistic characteristics is one of the reason why kung bakit nangyari or bakit nagkakaroon ng krimen or bakit nakakakumit ng crime ng isang tao. Or in other words, he considered the theory of atavism, he considered this so-called atavism in studying crimes. Okay, so may kinalaman daw yung atavistic characteristics na ito or atavism in criminality. So, yun yung tinutukoy ni Cesar Lombroso in that part. So, just take note of that. And then we have here the next one, with those studies na nakandak niya or nakita niya or with those observations na nakuha niya, he now concluded or he now created the 3 types of criminals. So, meron po siyang 3 na binigay dyan, the born criminal, insane criminals, and then the so-called criminaloids. So, bali 3. Okay, so ano yung born criminal? Simply, it has something to do with inheritance or hereditary. So, yun, nasabi niya, namamana natin sa mga parents natin yung mga criminal behavior. So, parang a criminal parent could also, or yung anak, masasabi din na criminal.
Okay, so yan yung parang pinupunto dyan sa born criminal. And then, letter B, insane criminals. So, syempre, we refer to those persons who are having irrational thinking, yung wala sa tamang pag-iisip. So, yung mga baliw na nagkakacommit or nakakakommit ng crime, then we call them, or Cesar Lombroso classified them as insane criminals. And the next one, we have here the criminaloids. So, criminaloids, according to Cesar Lombroso, those are considered to be habitual criminals also. So, included na dyan, habitual criminals or yung palaging gumagawa ng mga illegal na gawain. And then another one, under criminaloids, na mention niya na criminal by passion. Okay? So, criminal by passion, an example po niyan, yung mga taong nag-commit ng crime dahil sa sobrang selos, dahil sa sobrang galit. Okay, it's because of excessive jealousy or excessive anger. So usually yan po ay or yan ay tinerm natin as criminal by passion, or in other words, pagkakasabi ni Cesar Lombroso, criminaloids. Okay, so yan po yung different types of criminals according to Cesar Lombroso. And the next one, we have here now Enrico Ferri. Sino naman itong si Enrico Ferri? So, si Enrico Ferri, actually, yan po ay student ni Cesar Lombroso. So, yan, isang masugid na estudyante ni Cesar Lombroso. Yun nga lang, hindi lahat ng mga ideas na tinuro ng kanyang instructor or ng kanyang professor na si Cesar Lombroso ay inagrian niya. So, he did not agree in all the theories that was taught by his instructor or by his professor. So, anong sabi niya? Yan, naniniwala ako na merong impact yun or merong contribution yun. However, hindi siya doon nag-focus on born or on those physical traits, okay, or biological theories. He focused more, itong si Enrico Ferri, he focused more on social factors or social theories. So, anong sabi niya? There are factors that these social factors are the common reasons behind why that certain person become a criminal. Yun yung sinasabi ni Enrico Ferri. Gaya ng anong yung sabi niya? Population trends. So yun. In population trends, if we are talking about population, dun sa mga bilang ng mga taong nakatira sa isang society. So, yun, since napakaraming tao, then there's a certain, that is an opportunity or that could be an instance na masasabi natin maraming pwedeng mabiktima yung isang taong kriminal. Okay? Marami siyang pwedeng pagnakawan, marami siyang pwedeng patayin, or kung hindi man, marami siyang pwedeng gawan ng masama. So, yun lang yung nandyan, yan yung pwede nating maging example dyan. And then, the second one, such as religion also. So, religion has something to do also with the development of a certain person. So, actually, sa mga kulungan natin, so anong ginagawa ba doon? So, pinapayagan din yung religious practices doon sa mga kulungan. Kung minsan, sa mga kulungan natin, especially sa mga jails, okay, provincial jails, and then municipal jails, meron yung mga religious sects or mga religious groups na pumupunta sa mga kulungan and then nagkakandak ng religious activities para sa mga preso. So, hinihikayat nila yung mga preso na mag-undergo ng Bible study, okay, or mga religious activities na pwedeng involve nila or para ma-develop nila yung spiritual development ng mga prisoners. Kasi it has something to do. Hindi ko lang alam kung meron sa inyo ditong religion or merong alam na religion na nagtuturo ng masamang gawain. So, usually, sa mga religious groups, ang tinuturo ng mga yan usually is more on good deeds, okay? Mga magagandang gawain. So, wala pa akong nakita siguro na isang relihiyon na ang tinuturo ay pumatay or para gawan ng masama ang kapwa niya. So, mostly, they teach their members to become a law-abiding citizens or to become a moral, okay, or those person that observes morality. Okay, and then
Ano pa? Another example is the nature of the family. So ito yung pinaka-common na nasabi din ni Enrico Ferri. So ito sa pinaka-common din actually nowadays. So family members or doon sa kinalakyan ng isang bata. So a person or a child who grows up in a broken family or in a violent family has a higher tendency to commit or to get involved in a crime. So unlike doon sa bata na napalaki ng maayos, then he has a lower chance or no chance at all to commit a crime or to get involved in a crime, okay? So that is what is being pertained to by Enrico Ferri. So tandaan nyo po, kay Enrico Ferri, estudyante yan ni Cesar Lombroso, pero hindi niya inagrihan lahat-lahat ng sinabi ni Cesar Lombroso sa kanya. So yun, he focused more on social factors or social theories. So yan si Enrico Ferri. On our next slide, we have here Enrico Ferri still. So he is now or he developed now his own classification of criminal types. So kung kay Cesar Lombroso, merong 3 siyang nagawa, kay Enrico Ferri, meron naman siyang 6. Okay, so 2, 4, 6 characteristics or classification of criminal types. So meron tayo dito yung tinatawag niya born or instinctive criminal. So same as what is being pertained to by Cesar Lombroso, kasi naniniwala din nga si Enrico Ferri, diba, sa born criminals. Yun nga lang, hindi niya pinagtuunan ng pansin masyado yan. And then we have here insane criminal. It's the same with Cesar Lombroso then, those person who committed a crime because of or due to insanity or mga baliw na tao. And then we have here passionate criminal or yung tinerm ni Cesar Lombroso as criminaloids. So kung kay Cesar Lombroso, criminaloids yung pantawag niya doon sa mga type of criminal na yun. Dito kay Enrico Ferri, tinawag niya as passionate criminal or those persons who committed a crime due to strong emotional feelings such as yung mga na-mention ko kanina, excessive anger, sobrang galit kaya na napatay yung isang tao, sobrang jealousy or sobrang selos kaya na nagawang saksakin yung girlfriend niya or saksakin yung third party. Okay, so yun yung example ng passionate criminal. Another one, we have here the so-called involuntary criminal. Ano naman kaya ang example nito? So, bali ito yung parang dinagdag ni ni Enrico Ferri dun sa types of criminal. So, dito naman sa involuntary criminal, ito yung mga napilitan. By the word involuntary, napilitan yan. Okay? Yung na-force na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin. So, yun, pinilit siyang patayin yung isang tao dahil ayaw niyang siya yung papatayin nung isang tao na yun. Sabihin natin, nandyan si James. Okay, sabihin natin, nandyan si James, and then nandyan si Robin. Itong si James, sinabihan niya si Robin na patayin mo si Sarah. Kung hindi, ikaw yung papatayin ko. So yun, tinutukan niya ng baril si Robin. Kung hindi mo papatayin yan, kung hindi mo babarilin si Sarah, ikaw yung babarilin ko, sabi niya kay Robin. So yun yung sinabi ni James. So since natatakot si Robin na siya yung patayin ni James, ang ginawa niya, binaril na lang din si Sarah. So patay si Sarah. So anong nangyari doon? Or paano natin may ka-classify si Robin doon? So what type of criminal according kay Enrico Ferri? He is classified under involuntary criminal kasi napilitan siya. Since labag sa loob niya, hindi niya magawang patayin sana si Sarah, yun nga lang, tinutukan siya ng baril ni James or pinilit siya ni James na patayin si Sarah, kaya niya nagawa yun. So anong crime yung nakomit dun? It's a crime of homicide actually, or crime ng pagpatay. So yun yung pwede nating ma-example dyan sa involuntary criminal. Another one, we have here the so-called occasional criminal. So, dito naman sa occasional criminal, it has something to do with the given opportunity. So, dahil merong opportunity na naibigay, kaya na nagawang mag-commit ng crime, especially in crime of theft. So, nakita niya dun sa office nila, okay, or dun sa classroom nila, nakita niya walang tao, wala siyang kasama, okay, walang nakakakita, and then meron siyang napansin na bag dun sa table ng classmate niya. So, since walang nakakakita, meron siyang opportunity para kunin yun. At that time, kinuha na niya. And anong crime yung nakomit?
a crime of theft actually yung nakamit doon. So, paano natin may ka-classify yung tao na yun? So, we can classify him now as an occasional criminal according to Enrico Ferri. And then now, we have here the so-called habitual criminal. Ito naman yung pabalik-balik sa mga kulungan or paulit-ulit na gumagawa ng krimen. By the word habitual, okay, they committed several crimes. Okay, so yan po yung different classification of criminals according to Enrico Ferri. So, yun, pahabol pa na dyan. The last two types were not innate criminals, but rather the product of unfortunate family or ecological circumstances. So, tama nga naman. Ano ba yung last two dyan na na-mention niya? Occasional criminal and habitual criminal. Dito naman sa tinatawag natin na habitual criminal, usually na mga tao na nagiging habitual criminal or yung mga pabalik-balik sa kulungan, ito yung mga lumaki sa broken family, okay, or lumaki sa mga magulong society. That's why they become habitual criminal. So, tama nga naman, or maybe some of you will agree on this idea or opinion of Enrico Ferri.